Sino pattern natin for generosity? Si Jesus. Okay? Sabi ni Jesus, he who loses his life for my sake will find it. Usapang buhay na po yan. Ano ba? So kaya ako, inaano ko lang, we don't need to scare the people into giving. We just need to introduce them to Jesus. We just need to introduce Jesus to them. And if they have an encounter with the real Jesus, there is nothing they cannot give to God. And you can never outgive God. I've always believed in that. You can never outgive God. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po? Thank you sa mga nag-reach out sa akin, nag-appreciate ng effort natin. Maraming salamat po. Kasi itong series na ito, hindi po ito madali, no? Hindi, bukod sa hindi madali yung actual series, yung decision na gawin ito hindi rin madali. This is hindi po ito madali talaga. Okay, so pinag-pray po natin ito ng matagal at iniyak natin kay Lord. Dire-diretso yung mga nagtatanong, ayaw naman natin manahimik ng ganun-ganun na lang. At yung kinu-convict tayo ni Lord. Okay, so ayun, at ang ano lang po nito, ang reason nito para magkalinawan lang, yun lang naman. Okay, so hindi po para magkasiraan, hindi po. This is not something that we Christians should be, that should fight each other for, no? Hindi yung ano yan, this is something that we can still have fellowship with each other, have good relationship with each other, and have varying stand on this matter. Okay, this is not like the salvation, justification by faith. Ibang usapan yun. Okay, so ayan, so yung topic natin napaka-sensitive, pero hindi naman ito this is not, dito ako nagtataka bakit yung iba parang halimbawa yung predestination, Calvinist at saka Arminians. Pero pwede sila maging friendly to each other. Pwede tayong maging friendly to each other. We're both Christians, believers of Christ. Okay? Tapos yung free will givers at saka yung tithers hindi pwede maging friends, hindi pwede magsama sa isang community. Anong kaanuhan yan, di ba? So yung tithing, pwede mo yang ipasok sa free will giving. Ang dali-dali lang yan ipasok sa free will giving. Okay? Ang mahirap lang yung free will giving, hindi mo yan pwede ipasok sa tithing. No, hindi mo pwede sabihin na yung tithing, if you impose it, if you want the members to regularly do it, hindi mo pwede tawagin free will giving yun. Okay? So imposed rule. Okay, so ngayon wala na sa Mosaic law. O tama naman ba, hindi Mosaic law. Okay, so ngayon saan tayo pupunta? Kay Abraham. O dapat kung si Abraham ang blueprint natin, dapat gagayahin natin kung paano ginawa ni Abraham. Paano ginawa ni Abraham? One time lang niya ginawa. Kanina niya binigay kay Melchizedek. Ilang beses niya binigay? One time. Saan galing? Sa income? Hindi. Sa war loot. Okay? Sa gera. Okay? Tapos ang pinakamatindi, may kinuha ba siya doon? Meron ba siyang kinuha para sa sarili niya o sa family niya? Wala siyang kinuha. Kahit 5 duling, wala siyang kinuha. Okay? Binigay niya yung 10% kay Melchizedek, tapos pinaghati-hati niya yung kinuha niya lang yung portion para sa mga tao niya, pero siya wala siyang kinuha para sa family niya, wala siyang kinuha para sa sarili niya. Tapos meron bang record na si Abraham bumawas sa flocks niya para sa tithe as of wala. Pero nag-offering siya kay Lord. Free will. Nag-offering siya kay Lord. Every time nasasamba siya, magbe-burnt offering siya kay Lord. Natatandaan niyo yung dinala niya yung isa-sacrifice niya yung son niya. 'Di ba? Sabi ng son niya, "Pa, bakit wala sa yung i-offer natin na tupa?" Ibig sabihin, familiar yung anak niya na pag mag-worship may dadalhin tupa. Okay, pero may specifics ba doon na dapat 10%? Ang dami nun So kung ang dami nun, di dapat pag mag-burnt offering siya, halimbawa 1,000 yung tupa niya, di dapat 100 yung tupa na dala nila na i-burnt offering niya, 100. Hindi naman, isa lang di ba? So sabi lang nung anak, na saan yung iaalay natin na isang hindi naman 100, di ba? So nakuha nyo. Okay, so kung si Abraham, he did it out of the desire of his heart. Ngayon, if we can't even, so he is super duper generous out of the desire of his heart because he has a changed heart. God even changed his name from Abram to Abraham. Now, if you can't even trust your people or trust yourself to decide, you can't even trust yourself to decide in your heart
to do and offer what is best for the Lord, then there is a problem. Ibig sabihin, you don't trust that you are not sure, and you don't trust that God has given you a new heart already, that you can't even trust that heart. Ay, hindi ako pwedeng mag-decide based on my heart kasi puro kabalbalan yung laman ng puso ko. 'Di ba? So, ngayon saan 'to pupunta? Kaya ako gusto ko yung free will giving kasi pag sa church management, pakinggan niyo po sa church management, yun yung tanong na alala ko, saan pupunta yung tithes? Okay, pag sinundan mo ang Bible kung saan pupunta ang tithes, may sinasabi ang Bible kung saan dapat pumunta ang tithes. Meron precisely kung saan dapat pumunta ang tithes. Diniscuss ko sa inyo kagabi, sa Levites, sa priest. Okay, bakit? Kasi Levites and priest, kasi hindi ka po pwedeng maging priest kung hindi ka Levite. Okay, lahat po ng priest galing sa tribe ng Levites. Okay? Pero hindi lahat ng Levites priest. So pag Levite ang tawag sa iyo, automatic syempre tribe ka ni Levite. Pero pag Levite ang tawag sa iyo, ibig sabihin you are an aid to the priest or to the temple or to the tabernacle or the tent of meeting. Basta ang ministry mo doon, okay? Hindi ka pwedeng mag-farmer, hindi ka pwedeng kahit anong vocation, hindi ka pwedeng mag-blacksmith, hindi pwede. Hindi pwede. Bakit? Doon ka. Hindi ka rin pwedeng magbili ng property, wala kang share nung hinati-hati yung promised land, hindi ka nilagyan ng share kasi sabi ni Lord, ang share mo ako. Yung offering at yung tithes na kukunin natin sa mga tao, sa inyo ko ipapagamit. Yan ang share ninyo. Okay? So, nakuha nyo? So ngayon kung ang tanong tapos yun tapos yung yung sa festivities, merong pitong annual feast ang Israel. Okay, so Feast of the Passover, Feast of the Unleavened Bread, this happens in the same week, 1 week to. Okay, Feast of the Passover, Feast of the Unleavened Bread, tapos 50 days after that, Feast of the Pentecost. Diyan binaba yung 10 Commandments kasi 50 days pagkatapos nilang umalis sa sa Egypt, ibig sabihin ng Pentecost 50 days. Okay, so Feast of the Pentecost, tapos meron silang Feast of the Tabernacles, meron silang Feast of the Trumpets, meron silang Feast of the First Fruits. Yung Feast of the First Fruits, that is the first day after the first Sabbath after the Passover. Okay, so Jesus was resurrected. Jesus resurrected on the Feast of the First Fruit. Okay, so hindi ko matandaan yung iba, pero basta pito yan. Okay, so doon yung lahat ng mga feast na yan, merong special tithes for that kasi every turn of the year may pinapaipon si Lord. Okay, iponin mo 1 year, tapos yan tithes na yan ang kakain yung nag-tithes. Okay, binasa ko sa inyo kagabi sa Deuteronomy chapter 14, yung tithes na yon, iipunin mo, tapos gagamitin nyo yan para mag-celebrate sa harap ni Lord. Okay, mag-celebrate kay Lord, sa madaling salita, ipagpaparty nyo si Lord. Saan nyo kukunin yung paghanda? Sa inyo kukunin yung paghanda? Sa tithes ninyo. Para ipaalaala sa buong family ninyo na lahat ng kinakain, iniinom ninyo, lahat ng ani ninyo, lahat ng mabuting nangyayari sa buhay nyo ay galing sa grace ni Lord. Ay ang nag-provide si Lord. Okay? Kaya hindi siya makakalimutan. Okay? Tapos yun, so yun sa mga priest, sa mga Levites, tapos yung celebratory tithes sa yung festival tithes sa family na pupunta. Sa family kasi gagamitin mo pang celebrate para dun sa festival. Okay? Tapos yung pangatlo para sa mga poor. Sa poor, sa orphans, tsaka sa widows. Okay? So, dyan mapupunta ang tithes. Kuha nyo? Walang record sa buong scriptures na yung fivefold ministry, prophets, apostles, teachers, evangelists, sino pa isa? Pastors, okay? Pang-apat yung pastors sa listahan eh. Apostles, prophets, teachers, pastors, teachers huli pala. Prophets, prophets ang una, prophets, tapos apostles, tapos evangelists, tapos pastors, tapos teachers. Okay? So, tapos, yan 5 na yan, wala pong record sa Bible na naging recipient ito ng tithes. 0. Wala. Okay? So, ngayon, mali ba na mag-receive sila?
Hindi rin. Bakit? Kasi sabi nga sa Corinthians, sabi ni Paul, the laborer is worth his wage. Okay? The laborer is worth his wage. Huwag bubusalan ang baka habang gumigiit. Do not muzzle an ox while it is working. Okay? Sabi ni Paul, sa tingin nyo talaga ang iniisip lang ni Lord dyan yung hayop. Kung yung hayop na inisip niya, di lalo na yung tao. Okay? So ibig sabihin, pag nag-work ka sa church, dapat sinusupport ka ng church. And it goes across the board for everyone who works in the church. Hindi lang ito para sa mga nagpi-preach. Para din ito sa mga nagme-maintenance, para ito sa mga music ministry, para ito sa lahat na nagsiserve. Ngayon, ang ano ko talaga, pwede ka mag-tithes, pero dapat from the context of free will giving. Kasi pag hindi, pag kinuha mo sa Mosaic Law, ulitin ko pag kinuha mo po sa Mosaic Law, yung practice ng tithing, saan mo ibibigay? Wala na yung temple order. Wala na tayong physical high priest. Wala na yung temple. Wala na tayong Levites, wala na tayong priest. So, ano na lang ang matitira? Ang matitira na lang, biblically speaking, ang matitira na lang na pagbibigyan ng tithes, yung widows, orphans, tsaka poor. Tapos yung Levites tsaka yung priest, kung gusto nating i-translate na yan yung mga modern day workers sa church, pwede naman, mga nagpipreach ng gospel, pwede naman. Pero dapat i-apply natin yung rules ng Levites. Ano yung rules ng Levites? Hindi ka pwede mag-property, hindi ka pwede mag-secular work. Kung may family business, aalis ka sa family business, hindi ibibigay sa'yo yung share mo sa family business. Kasi nga, ang tatanggapin mo na yung tithes. The only biblical way to do it is to do it like Paul does. Okay? Kasi bayad na po ni Jesus lahat. Wala nang curses dyan. Wala. Bayad ni Jesus lahat. Jesus is the ultimate blessing. Wala na lahat. Malakay 3:10 tells you what the nature of tithes and what it does and what it means to the Lord. Malakay 3:10 does not tell you how. The book of Malakay does not tell you how to tithe. It does not tell you how. The book of Deuteronomy tells you how in painstaking details. Okay? Book of Deuteronomy, chapter 14, chapter 12, chapter 14, chapter 26. In full details. Ang sobrang weird, hindi tinuturo. Quote ng quote sa Malakay, tapos hindi tinuturo yung Deuteronomy. Samantalang si Jesus, favorite book niya yung Deuteronomy. Okay, so ngayon kung ituturo mo to, i-impose natin, dapat ituro natin from the approach of Deuteronomy. Okay? Nakakaturta lang na pagbibintangan ako na ayaw ko lang daw magbigay. Talaga, ayaw ko lang daw magbigay, kaya daw ako ganito. Talaga, ako ang nag-maintain ng church building. Galing sa pera ko, sa trabaho ko. Wala akong bayad sa church. Kaya kung pagbibintangan ako na ayaw ko lang magbigay, ano ayaw magbigay? Wala na nga natitira sa akin. Bakit ko to tinuturo? Dapat nga pabaliktad yung turo ko kasi hindi naman ako nakikinabang dito. Pero naniniwala ako, hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Hindi ako takot sa ganyan. Ang takot ako na baka tanungin ako ni Lord kasi. Kasi binasa ko ang linaw eh. Tapos sasabihin ni Lord, anong ginawa mo? Sasabihin ko na sa kanya, hindi ko po tinuro. Bakit? Mahirap eh. Kaya tayo ilag ng ilag pag morality na usapan eh. Kasi hindi natin ginagalaw yung matter of the heart eh. Kaya pagdating sa morality, imposible daw maging mabuti ugali talaga. So lagi nating pinapromise na kaya kang payamanin ni Lord pero hindi ka kayang pabaitin. Kaya kang payamanin ni Lord pero hindi ka kayang pabaitin. Ano ba yan? Paul had all the opportunity to stipulate. He was giving instructions step by step. He was giving instructions. Why in the world? Please tell me. Why in the world hindi niya sinabing 10%? Kasi nga, hindi naman yung tithes for the Levites. Hindi naman Levites si Paul. At hindi naman nila sa mga Levites dadalhin yun sa temple. Dadalhin nila yun sa mga brothers and sisters na nangangailangan. Ngayon, si Jesus, ang daming parables tungkol sa pera, di ba? Ang dami. Kaya nga sinasabi, bakit iniiwasan pag-usapan yung pera? Si Jesus ang daming parables tungkol sa pera. Parang more than half of his parables tungkol sa pera. Tama po yun. Ngayon, eto, sagutin niya lang with all honesty Saan sa mga parables ni Jesus in-endorse niya yung tithing? O sa mga teachings niya? Saan? Pakitaan niyo ko. Ang ini-endorse niya lagi, generosity. Lagi siya nagko-commend ng generosity. 2 beses niya lang nabanggit sa gospel yung tithing. 2. Okay? 2.
Hindi pa siya nagtuturo no, nagagalit siya. Nagagalit siya. Yung isa, nag-illustrate siya. Ang sabi ng Pharisee, Lord, salamat dahil ako'y faithful sa aking pagtitithes. At saka nagfa-fasting ako. Di ba yan? Yung Pharisee, sobrang faithful kong tither. Sobrang faithful ko. Hindi kagaya nito ang tax collector na to. Tapos yung isa naman, kayo mga ano kayo, ang hypocrite niyo mga teachers of the law kayo. Ang faithful niyo sa tithing, tapos kinakalimutan ninyo yung weightier matters of the law. Ibig sabihin, kinakalimutan niyo yung mas mabibigat na bagay ng kautusan. Ano yun? Yung mga bilin ng kautusan na mabigat. Ano yun? Yung justice, yung mercy, yung grace. Yun ang mabigat. Kinakalimutan niyo yun. Dapat, eto muna unahin niyo. Tapos, huwag niyo kalimutan yung ginagawa niyo. Okay yan, pero ito unahin niyo. Weightier matters of the law. O ibig sabihin, nung in-split ni Jesus yan, pinartition ni Jesus, hindi kasama yung tithing sa weightier matters of the law. So, ibig sabihin, kung tatanungin mo si Jesus, kung pipili ka po ng commandments dyan, o kaya nga, di ba, nung kinumpres niya, nung si Micah kinumpres niya yung commandments, ilan? Nung si Micah, 3. I have shown you, O man, Micah 6:8 yata, I have shown you, O man, what is good, to do justly, love mercy, and walk humbly before your God. Pagdating kay Jesus, dalawa. Okay? Pagdating kay Jesus, dalawa. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tapos love the Lord, love your neighbor as yourself. Tapos bago yun, yung Shema, yung Hear, O Israel, the Lord your God is one. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. That's the Hebrew equivalent of that's a banner prayer. Dalawa. Yun yung nandun na nakasabit, nandun na yung pinakamabigat. Tapos kung maglagay tayo ng bigat dito, parang ito yung pinakamabigat sa lahat. Eh di pag nag-comment si Jesus, sabi ni Jesus, kayo, ano ba kayo, nagbabasa ba kayo? Pareho ba tayo ng Bible na binabasa? Hindi gawin natin yan dun sa context ng ng New Testament Church. Paano nga? Free will giving nga. Free will giving. Kung paano pinasya ng puso. Ay, hindi na tayo mapagkakatiwalaan yung puso natin. Okay, kasi hindi nyo tinuturuan eh. Hindi nyo kasi, you don't teach the people's heart to get right with God, kaya wala kayong tiwala na mag-decide ng tama yung puso nila. O ngayon, natatakot kayo ngayon kasi nakakatakot naman kasi talaga eh. Nakakatakot ho. Nakakatakot. Bakit? Nakakatakot ipagkatiwala sa tao, sabihin niyo, o sige, ganito, mag-decide kayo sa puso ninyo ha, tanong nyo kay Lord kung ano yung dapat nyo ibigay, tapos doon tayo. Nakakatakot. Pero, yun nga, ang common denominator dito, for me, the common denominator in tithing and free will giving is they are both an act of faith. Exactly. An act of faith, not an act of fear. It has to be an act of faith. Yung tithing, dapat ipasok mo yan sa free will giving. Kasi pag sinabi mo tithing, dapat papasok ka dun sa system ng tithing, sa Mosaic Law. O kaya dun sa system ng tithing, kay Abraham. Yun ang kakopyahin mo. Eh, wala kang makokopya kila Paul. Wala kang makokopya. Wala ka pang makakopya. Walang record sa lahat ng writings ni Paul kung paano sila magta-tithes. Ang meron kung paano sila mag-offering. At tingnan nyo naman sila naman kung gaano naman ka-generous. Kasi nga pag nakilala mo na si Jesus, nagbebenta po sila ng properties. Tapos binibigay sa brothers and sisters, binibigay sa community, binibigay sa church. Lahat. O isipin nyo yun. Ayaw nyo pa ba nun? Ano ba naman? Para kang para tayong yung hawak-hawak natin yung yung hawak-hawak natin yung manikang maliit. Tapos ayaw mong bitawan. Ay, ano ba yun? Merong ganun eh. Merong illustration na yung bata, may kinuha siyang piso. May kinuha siyang piso sa jar. Nakita niya may piso, kinuha niya. Tapos hindi niya matanggal-tanggal yung kamay niya, hawak niya yung piso. Kasi nakasara. Tapos bibigyan siya ng 100 pesos ng tatay niya. Hindi niya makuha-kuha yung 100 pesos kasi ayaw niyang tanggalin yung kamay niya dun sa jar. Kasi hawak niya yung piso. So, kailangan, sabi ng papa niya, bitawan mo yung hawak mo para may ibibigay ako sa'yo. Ayaw. Bitawan mo, may ibibigay. Ayaw. Ganun yung ginagawa natin. Binigyan na tayo ng mas magandang system ng giving na kapag si Jesus nakatira sa puso mo, lahat kaya mong ibigay, you give out of love, not out of compulsion, out of fear. Hindi.
You give out of love. Kahit anong percentage pa yan, you give out of love. Meron akong nakilala. Tither to tither. Okay? Yung church nila nagtuturo ng tithing. Pero grabe tong mga to. Ibang klase. Kaya ko sinasabi sa inyo, it's not something that we should fight over. This is my take. I think this is the most biblical approach. Okay? But if you will judge me on this, sandali lang, pagtatanggol ko sarili ko. Kung huhusgahan nyo ako at sasabihin niyo, kaya ko lang to tinuturo kasi ayaw ko magbigay, sandali. Sandali lang, huwag hinay-hinay kayo. Huwag nyo high blood din. Tapos, ito mga to grabe. May tinatayo silang building. Hindi ko na mag-name drop ha. May tinatayo silang building malaki. Okay? Million ng budget dito. Okay? 5-story yung building. I really look up to these people. Ibang klase mag-ministry to. Bumagyo. Nag-pandemic. Alam nyo ginawa nila? Hindi naman gagamitin yung building ngayon. Dire-diretso yung pagtayo nun eh. Hindi pa tapos. Yung pera natin ng building, ipantulong muna natin sa mga na-pandemic. Tapos yung tinutulungan nila, hindi nila members lahat ha. Hindi yung members lang tinutulungan ha. Yung buong community, pag kulang sa ayuda, tinutulungan nila. Okay. Tapos nagbagyo, nag-Ulysses. Hanggang sa norte, umabot sila. Alam nyo, nakarating dun sa mga malaking company yung mga ginagawa nila. Alam nyo, Everbilena. Truck ang dumarating dun sa church. Truck na mga products, alam mo yung mga juice, yung mga shampoo, sabon para dun sa mga nabiktima kasi syempre bulubog na yung bahay mo, kailangan sabon, kailangan ang dami, mga diapers, mga napkin, ang dami, tapos bigas, sabon, truck, literal na truck dahil lang na-inspire dun sa ginagawa nila. Okay, so sila yung naging channel kasi pag walang corruption eh. Okay, so diretso dun, tapos may mga nagpahiram sa kalina ng truck. Tapos yung isang member nila, naging client ko. Tapos itong member na to, alam nyo ginagawa? Pakinggan nyo ha. One time, nagkakwentuhan kami. May nagkwento sa akin, sabi niya, Kuya Ruther, grabe tong magiging client mo, in-endorse kita dito. Hindi na mag-name drop ha, para sabihin nyo, I'm patronizing them mo, sumisip-sip ako, hindi. Pero pakinggan nyo to ha. Recently lang to, okay, ito pandemic to eh. Tsaka dito to sa Pilipinas, dito lang to sa Manila. May mga ganitong tao. Pakinggan nyo. Sabi niya, Kuya Ruther, etong tao na to, nagbibigay to doon sa church construction namin, yung building construction, nagbibigay to ng 1 million a month. 1M a month. Nung sinabi niya yun, I was thinking, grabe itong kumita. Kung 1M a month yung offering niya, tapos tither pa siya, so that's outside their tithes. So ibig sabihin, yung 1M, barya lang sa kanya yun. Binibigyan niya monthly. Okay? Tingnan niyo ha. Tapos, medyo naging close na kami. Grabe to. Ito yung kinento ko sa inyo na nasa 200,000 yung ginastos niya sa akin. Okay? Nasa 200,000 in 2 days. Okay? So, tapos yung church namin, wala nang pambayad ng kuryente, 43,000 yata o 48,000 yung pambayad ng yung kuryente ng church namin, nag-pile up kasi pandemic di ba? Yung computation ng Meralco, di ba? Yung pandemic, kung ano-ano lang ginawa nila yata ang computation doon. So, ganoon, tapos mapuputulan na. Yun, in-invite ako doon, 2 days ako sa Tagaytay. We had the best rooms in Tagaytay. Pag gising mo, nasa harap ka mismo ng Taal, pinasama pa sa akin si wifey, yung love gift sa akin doon, pinambayad ko ng kuryente ng church. Hindi ho ako yung pastor doon. Associate lang ako ng wife ko. Ako nagbabayad ng kuryente ng church. Ako nag-maintain kasi sabi ko dito na tayo tumira para hindi na sila magbayad ng magkatiwala. Kasi pag hindi kami doon, babayaran pa nila yung katiwala doon eh. Doon ako para lahat nagbabayad eh. Hindi man ako ganun kalakas gumamit ng kuryente.
Ang dami kumakain, ang dami natutulog. Ako, karamihan doon, ako nag-shell out ng money sa lahat. Kaya lahat ng naitabi namin, naubos talaga ng pandemic. O ngayon, ano ngayon? Brother Ruder, hindi ka na pinagpapala ni Lord. Talaga? Nakakain yung mga tao kasi binilhan namin, ginamit ni Lord yung mga naitabi ko. Tapos sasabihin nyo, hindi napagpala si Lord. Masaya, hindi ako pinagpapala ni Lord. Nakita ko sila nakangiti nung kumakain yun na yung happiness ko Ano ngayon sa inyo? Ano gusto yung testimony ko? May bago akong kotse? Hindi ako nakakuan sa ganyan. O ngayon, ito na. Pakinggan niya. Okay, so, tinan nyo ha. Tsaka nung napangasawa ko yung misis ko, wala na akong kailangan na sa akin na lahat. Ito, kausap ko yung tao. Okay? Kausap ko yung tao na 1 million ang binibigay niya dun sa church construction monthly. Okay? Monthly Nung tinanong nila ako, Kuya Ruder, magkano yung LG namin sa'yo? Sabi ko, kahinga po, kung anong leading po sa inyo ni Lord. Okay, Kuya Ruder, bigyan ka namin ng gift. Yung gift worth 120,000 yung binigay nilang supplements para kay wife na pang 6 months. Okay? Tapos yung binigay nila sa akin cash gift nasa 50k ata o 40 plus o 40 ganun, basta ganun. Okay, so 5 figures. Okay, tapos in just 2 days. Okay, tapos sagot nila lahat, expenses, food, lahat, basta sagot nila, rooms. Okay, tapos eto na, nagkwento na. Alam niyo Kuya Ruder, yung nangyari dun sa church construction, grabe talaga, grabe. Kasi di ba nag-pandemic? Tapos tapos sunod-sunod yung bagyo, na-divert yung mga funds. Tapos minsan, dumaan ako kay Daddy, sabi ko sa kanya, Dad, kumusta yung itong church building? Napansin ko ang lungkot niya. Tapos nagliligpit na yung mga tao ng gamit. Yung mga construction workers, nagliligpit na daw. Hindi pa tapos yung building nagliligpit na daw. Sabi niya pa, kumusta po kayo? Sabi sa kanya, okay lang. Tapos sabi niya, Daddy, may pinapabigay si Lord sa inyo. Sabi ni Lord, ibigay ko to sa inyo. Binigay niya. Cheque. 1M. Okay? Pakinggan niyo maigi Okay? Binigay niya cheque 1M. Okay? Hindi ito hearsay. Hindi ito kwento ng kwento. Hindi. Kausap ko yung mismo nagbigay at kaibigan ko yung binigyan. Okay? So, ito. 1M. Umiyak si pastor. Si bishop umiyak. Tapos, tinawag niya yung mga construction workers. Nakaramihan doon mga Christian din. Ano yung sabi niya? Mga anak, wag na kayo mag-impake. Tuloy ang trabaho. Uuwi na dapat kasi wala na silang pangtuloy. Kasi naubos na nila sa relief. Yung giniba nila yung lumang church nila, yung tinatayo nila na bagong church. Uuwi na dapat yung mga workers kasi wala ng pera. Kasi yung pera, ginamit nila para abutin yung mga tao. Kasi ang dealing sa kanila ni Lord, abutin yung mga tao. Kasi wala ng trabaho. Kasi wala ng pagkain. Abutin yung mga tao. Kinausap si Lord, nagbigay ng 1M. Itong taon to, mga 200k na gastos sa amin. Okay? Pakinggan nyo Ito yung matinding kicker. Pakinggan nyo maigi huwag kayong bibitaw Iniisip ko, ang lakas kumita nito. Alam niyo sabi niya, yung nagbigay babae to, yung nagbigay. Kasama pa niya yung husband niya nung nag-uusap kami. Katabi ko si wifey, kakwento kami. Sabi niya, Kuya Ruder, nung nag-decide kami mag-obey kay Lord na ito pinapabigay, ito na yung buong income namin. Ito kasi pandemic, 'di ba? Hirap ng work. Inisip ko, sabi ko, meron pa naman tayong isang property doon, kung talagang nagkagipitan, benta natin 'yun. Ito na yung kinita namin. Ito yung sales talaga namin this month.
Pero kasi pinapabigay ni Lord. Tapos sabi ni Lord, magbigay daw kami monthly. So yung 1M pala, hindi niya yun sobra. Yung pala na lahat yung kita niya nun. Tapos, meron pa siyang fallback plan na magbibigay siya. Ngayon, pag sa susunod, wala pa siyang pambigay ulit, pero umaasa siya, bibigyan siya ni Lord, pero nire-ready niya nang i-liquidate yung isang property niya. Para hindi sila maalanganing family. Para meron pa silang pang support pag nagtuloy-tuloy yung pandemic. Isipin nyo to. Saan mo to ipapasok sa mosaic law? Saan? Itong ganitong behavior. This is a state of... This is a miracle from God. This is a surgery of the heart. Ibang klase yung puso na nito. Kahit sabihin, kahit on the spot, sabihin ni Bishop, free will giving na tayo ha. Magbibigay pa rin itong mga to eh. Nakuha nyo? Hindi yan mag-iiba. Hindi. Kasi yun, nandun na talaga si Lord eh. At hindi lang itong mga hindi yung pagdating sa morality, ang luwag-luwag nila. Tapos pagdating sa giving, sobrang higpit. Hindi to ganun. Tapos sobrang higpit sa giving, tapos kapag sobrang higpit sa giving sa church, tapos kapag magre-release ng budget para sa relief operations, ayaw. Kailangan mag-audition pa. Kailangan mag-audition ka pa para ka mabigyan. Hindi naman natin ma-rule out na marami talagang abusado, pero naman, pambira naman kung nagkakandama tayo na yung mga tao. Tapos nasa gitna ka ng urban poor community, hindi ka magre-release. Tapos monthly nila yung commitment. Saan yun? O ngayon, saan mo yun Saan mo yun? Paano yung kukumputin? Anong mosaic law o anong Abrahamic covenant ang sinunod nila? Wala! Ang sinunod nila yung example ni Jesus. Ang sinunod nila yung practice nila Paul. Ang sinunod nila ito, tingnan niyo to ha. Okay, sa lahat ng yung sinabi ko sa inyo, yung si Jesus, hindi yung mga pinuri ni Jesus ha. Ito mabilis lang to ha, mabilis lang. May mga babasahin ako sa inyo, kayo na lang magbasa sa bahay ng buo. 2 Samuel 24:24. Ano sabi ni David kay Arauna? Ano sabi niya? No, I insist on paying for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Okay? Sabi ni David, hindi ako magbibigay sa Lord, hindi ako magagastahan. Hindi ko sinasabing hindi nagta-tithe si David. Pero itong famous line na to, hindi tithes ang binigay ni David dito. Okay? Widow of Sariphat. Sa Kings 17:7-16. Anong binigay ng widow? Last meal. Ulitin ko Ang binigay ng widow, last meal. Last meal. Okay? Ngayon mga servants ni Lord, huwag naman natin ito abusuhin. Last meal na ng tao. Kailangan ibigay mo sa akin yung last meal. Ako unang kakain kasi si Elisha o si Elijah, sila yung inuna ng widow. Sandali lang. Si Elijah, hindi nila iniwan yung widow hanggat hindi nakakabawi. Ulitin ko hindi po nila iniwan yung widow hanggat hindi nakakabawi. Sige, ako muna pakainin mo. Tapos anong meron ka dyan? Ganito gagawin mo hanggang nakabawi, hindi nila iniwan. Andun sila yung anointing nagstay, andun yung coaching nila. Hindi yung, sige, amin na ibigay mo na sa akin. Okay, alis na ako, bye-bye. Hintayin mo na lang yung yung season, hintayin mo yung season mo. Hindi ho ganun nangyari dyan. Okay, hindi nila iniwan tong widow na to fend for herself. Okay, Luke chapter 21 verse 1-4. Sino yun? Yung sabi ni Jesus, likay dito. Tingnan nyo, ang daming nag-offering dyan sa temple, ang lalaki ng binigay. Yan yung widow na yan, yung nagbigay ng 2 kusing, siya yung may pinakamalang 2 cents, siya yung may pinakamalaking binigay kasi yan na lahat yung niya. Okay, si Zacchaeus, Luke chapter 19 verse 1-10. Sabi ni Zacchaeus, Lord, kalahati ng yaman ko, kalahati ng properties ko, ibibigay ko sa mahihirap, tapos yung mga dinaya ko, 4 times ibabalik ko. Sabi ni Jesus, salvation has come to this house. Si Mary of Bethany, yung alabaster jar ointment nilagay niya kay Jesus, tapos sabi nila, Judas, pambihira naman, ang laking pera niyan, dapat naibigay yan sa mahihirap, dapat binenta na lang natin. Sabi ni Jesus, sandali lang, yung mahihirap habang buhay niya naman kasama. Ano ibig sabihin nun? Habang buhay niyo pwedeng tulungan yung mahihirap, tulungan niyo sila habang buhay pero ako saglit niyo lang ako makasama physically, and she is preparing me for my death and burial, so you leave her alone. Yun ang sabi sa Bible, leave her alone, huwag niyo siyang pakialaman. Okay, the woman at Simon
the Pharisees' house. Magkaiba po ito. Okay? Si Mary of Bethany, kapatid ni Lazarus. Okay? Itong the woman at Simon the Pharisees' house, sa Luke naman po ito. Ano po ito? Sa Luke din po ito. Ano to? Tawag dito? Etong si Mary of Bethany sa John chapter 9 to. Tapos ito yung woman at Simon the Pharisees' house sa Luke po ito. Prostitute po ito. Okay? Binuhos niya naman, liquid ito, hindi ointment. Binuhos niya yung pabango sa paa ni Jesus, tapos pinunasan niya ng kanyang buhok. Tapos sabi ni Jesus, your sins have been forgiven. Yung pinatawad ng marami magmahal. Yung pinatawad ng konti magmahal. Yung bata, feeding of the 5,000, anong binigay ng bata? Anong binigay? 5 loaves, tsaka 2 fish. Yung mga Christian sa Galatia, Christian sa Corinth, Christian sa Macedonia. Ang sabi ni Paul, nakaka-proud kayo, yung mga Macedonians. Alam ko you are in poverty. Mahihirap kayo, pero grabe yung generosity nyo, ang yaman nyo sa generosity. Mga Christian sa Corinth, sa Corinth, weekly every Sunday na kayo ng contribution ninyo, ha. Kayo na ang mag-decide kung anong itatabi ninyo. Set aside a portion. Walang sinabi ko ilan. Paul could have said that kung strict siya doon. Dapat sinabi ni Paul, Corinthians, okay? Based on Abraham's covenant, dapat ganun yung itatabi ninyong money, eksakto. Dapat importante yun, nagsusundin natin yung pattern ni Abraham. Para pupunta ako dyan, kukunin ko. Hindi, ang sabi niya, pumunta kayo dyan, mag-set apart lang kayo ng amount ng portion ng income ninyo. Tapos decide na lang kayo sa heart ninyo. Okay? Because God loves a cheerful giver, not under compulsion. Hindi napipilitan, hindi tinatakot. Ganyan din kasi ginawa ko doon sa Galatia. So gawin niyo lang din. Okay? Pero pagdating ko dyan, i-collect ko na lang. Okay. Tapos ba't i-collect? Kasi i-distribute niya doon sa Tapos nung nakakulong si Pablo, sabi ni Pablo? Maraming salamat. Philippians chapter 4. Hindi sinabi ni Paul na maraming salamat sa pagpapadala ninyo ng 10%. Maraming salamat sa pagpapadala sa akin ng tithes ninyo dahil ako ang inyong bishop. Hindi, ang sabi niya, maraming salamat sa mga gifts ninyo. Sobrang na-appreciate yung thoughtfulness ninyo. Hindi ko sinasabi ito dahil nangangailangan ako. Pero sobrang na-appreciate ko. Alam niyo, sanay akong meron, sanay akong wala. Natutunan ko na yung sekreto ng contentment. I can do all things through Christ who strengthens me. Ano ang common ground nitong lahat? Lahat to nagbigay out of the abundance of their heart. Kasi na-encounter nila si Lord. Hindi sila pinilit. Hindi sinabi ni Paul, kung hindi kayo magbibigay ng gantong percentage, umalis na kayo dyan sa Corinth, hindi ko kayo anak. Hindi. Ito yung sinasabi ng Bible, hindi ko ito inimbento. You shouldn't have any qualms with me. Ito sinasabi ng Bible. Ang problema kasi sa atin, nagagalit tayo dun sa mga nagsasalita nang galing sa Bible, pero salita tayo ng salita, wala naman sa Bible yung sinasabi natin. Ano ba talaga tayo? So, sino yung pattern natin sa giving? Pattern natin sa giving si Jesus. Si Jesus pattern natin sa giving. Pattern natin sa giving, yung church management, sino pattern natin? Si Paul. Tingnan nyo si Paul, tingnan nyo sila Peter. Ganyan sila magbigay. Yung Acts chapter 2, balikan nyo yan. Yan yung unang church. Hindi nila na dyan pinag-usapan kung paano nagbigay sa Abraham. Tingnan nyo, balikan nyo. Hindi nila dyan pinag-usapan paano nagbigay sa Abraham. Nung dinidiscuss si Abraham dun sa Hebrews, hindi yan tungkol sa church management. Tingnan nyo nga. Hindi yan tungkol sa church management. Acts chapter 2, nandyan yung church management. Tungkol yan sa identity ni Jesus as the high priest. So ayun, ngayon ako, hindi ba ako nagta-tithes? Sinabi ko na nga sa inyo eh. Okay, ang wife ko, firm believer ng tithing, and I support my wife. And I'm telling you how I understand the scriptures. Nung
unang ano namin dito nung kinasal kami, sabi niya ibigay natin lahat ng cash gifts natin sa church. Wala po kaming tinira kahit piso. Binigay ko. Hindi dahil hindi kami nag-aaway, hindi para takot ako, hindi. Hindi ako takot dyan. Dali, baka may lumipad na tsinelas. Binigay ko kasi gusto ko. Kasi naniniwala ako eh. Naniniwala ako na gusto ko siya suportahan. So ano kung gusto niya? Gusto niya mag 10%, bigyan 10%, di magbigay ka 10%. Magbibigay din ako, nagbibigay kami marami po kaming binibigyan. Ang problema ko ito, kung sasabihin ko, pagpapalain lang kayo ni Lord pag sa akin yung binigay. Pag sa inyo ba nyo binigay, hindi na kayo pagpapalain ni Lord. Pag sinabi sa inyo ni Lord, magbigay ka dun sa biktima ng bagyo, sandali, siguraduhin mo muna na si Lord yan. Baka hindi bumalik ang pagpapala. Hindi ko alam talaga eh, magkapareho ba tayo ng Bible na binabasa? Ito mga nag-put up ng dito. Ito mga sacrificial giving to eh. Etong studio ko, siguro 100,000 na gastos ng sponsor dito. Pakabit ng splitter, pina soundproof yung buong room. Hindi naman nila ako, pastor. Sabi daw ng Lord sa kanila, gawin to. Wala naman ako narinig na masama dun sa pastor nila. Brother Ruter, bakit yung bira, dapat sa church namin yan ibibigay, ba't napunta sa'yo? Hindi ko na yung member. Lumayas kayo dito sa church ko. Kaya yung kahit joke-joke yung totoo yun, sinasabi hindi ako nakakuha sa ganyan. Kahit na magkaubusan na, kahit minsan wala ka na isasaing, hindi ako nakakuha sa ganyan. Hindi kami papabayaan ng Diyos. Ang tagal ko na kay Lord eh. Nakita ko na yan lahat. Yung sasabihin mo, standard, hindi, kailangan ibibigay mo ganito para kay pagpapalain, hindi ka masasaway yung mga salot. Tapos kung merong ang dami na nangyari na nagbigay ka, Lord, ito magbibigay ako, pagkabigay mo, doon sa nagpromise na pagpapalain ka, pagkabigay mo, na ospital kayo, o may na-aksidente, o may namatay. Ano gagawin mo? Hindi ka na magbibigay ulit. Eh, ang hirap kasi pag nagiging man-centered eh. Hindi ako yung susi sa ninyo, pag-unlad ninyo ha. Ako yung anting-anting eh. Hindi ho, ano ba? Halimbawa, nagbigay kayo dito, nagbigay kayo sa akin ng love gift, tapos may nangyari sa inyong masama, alam naman sabihin ko, kung sasabihin ko, pag nagbigay kayo dito sa akin, i-bless kayo ni Lord talaga, grabe talaga blessing, tapos hindi kayo magkakaproblema. Tapos nung nagbigay kayo sa akin, biglang kinabukasan, binasted kayo nung nililigawan nyo, di naging kasalanan ko pa ngayon, di ba? Wala ako nalaman doon, di ba? So, tapat ko si Lord talaga, no? Matanda na ako mula pagkabata, ako'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Wala. Having said that, no? Syempre, suportahan natin yung mga leaders natin. Pambihira naman, leader natin yun eh. Okay, suportahan natin. Okay, so pero pag sinabi ng leader nyo siya yung appointed son of God, sandali lang. Kaya importante lahat tayo nagbabasa ng Bible, hindi isang tao lang nagbabasa ng Bible tapos kung ano sabihin. Okay, so eto na. Okay, so raffle na po tayo. Mag-pray nga muna tayo. Ang saya eh, no? Okay, so maraming salamat. Basta ganun, ha? Okay, sino pattern natin for generosity? Si Jesus. Okay, sabi ni Jesus, he who loses his life for my sake will find it. Usapang buhay na po yan. Ano ba? So kaya ako, inaano ko lang, we don't need to scare the people into giving. We just need to introduce them to Jesus. We just need to introduce Jesus to them. And if they have an encounter with the real Jesus, there is nothing they cannot give to God. And you can never outgive God. I've always believed in that. You can never outgive God. Okay, so ayun. Okay, so pray tayo. Lord, maraming salamat po. We thank you so much, Lord God, for this wonderful night. Thank you, Lord God, for opening our eyes, Lord God, to the true meaning of generosity, Lord God, and sacrifice, Lord God. Thank you, Lord God, kasi ikaw po ang best example namin sa lahat. Ikaw, no one beats you, Lord. You are the best example. Thank you for offering your son for us, Lord God. Kung si Jesus po binigay mo sa amin, meron ka pa po bang ipagkakait sa amin? Wala. Maraming salamat po. You know what is best for us, and thank you, Lord God. Thank you because you know what is best for us, and you know ourselves better than we know ourselves, Lord. You know us better than we know ourselves, and you know what is best for us always. Thank you for saying no to some of our prayers, our selfish prayers, Lord God, our self-seeking prayers.
Thank you for saying no to them. And thank you, Lord God, for enabling us and molding us, Lord God, to be more like your Son, Jesus. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat po na nagsusupport sa gawaing ito. At salamat po, Lord God, gawin mo po sila pong mas super generous pa sa kanilang mga local churches, sa kanilang mga pastors, sa kanilang mga families, Lord. Thank you. I-bless mo po sila, Lord God. Bless po sila para maging blessing din po sila sa lahat po na nakapaligid sa kanila. We truly appreciate you for bringing them into this ministry. Thank you, Lord. Thank you. In Jesus' name, amen.